Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po, February 14, 2025, araw ng Biyernes, ay samahan ninyo akong pag-aralan at tunawain ang mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay ano ang tunay na kahulugan ng church? At ang paksa po natin ay magmumula sa Matthew chapter 16 verse 18. Sinasabi rito, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Sa Tagalog naman po, para mas lalo natin maintindihan, ang Tagalog po nito ay "At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Unang-una, the church is the people of God, not a sect, religion, or building. Maraming nami-misinterpret ito or mali ang pagpapakahulugan nila kung ano nga ba yung church. Akala natin dati or akala ng iba ngayon na ang church ay tumutukol sa infrastruktura na nakatayo dito sa daigdig. Akala ng iba tumutukoy ito sa religion, sa building. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng church? Ang church ay ang mga tagasunod ng ating Panginoon. Ang church ay people of God. Ang church ay mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. Yun ang pagpapakahulugan ng church sa Biblia. Sa ikalawa naman po, the church is the body of Christ, a living organic movement. At ikatlo, the church mission is to transform the nations, making non-followers into followers of Christ. Ang goal o ang hangarin ng church is ipalaganap ang gospel, ipalaganap ang salita ng ating Panginoon upang ang mga taong inosente pagdating sa pananampalataya is maging follower or maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At yun lamang po para sa ating katuruan ngayong araw. At ngayon naman po, mapunta tayo sa ating application. So, unang-una, start a church planting movement like that of the New Testament. Sa ikalawa, start a Bible study group and call it a church. Yan nga, kahit sa mga kaibigan natin, dapat nag-initiate tayo ng pag-aralan ng Biblia or Bible study kahit once a day, 30 minutes a day. Malaking bagay na yan. Malaki na yung matututuran natin sa ganung maikling panahon. Sa ikatlo at ikauling application, start pursuing your highest potential as a servant of Christ. Kumbaga kapag nangangarap tayo, dapat kasama natin lagi yung Panginoon. Dapat naglilingkod tayo sa ating Panginoon dahil hindi natin matutupad yung mga minimiti natin o yung mga malalaking pangarap natin kung hindi tayo mananampalataya sa ating Panginoon. At yun lamang po para sa ating applications at para tapusin ang ating devotion ngayong araw, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, thank you for calling me to be part of your church, not just a building, but a living movement of your people. Help me to see my role in your mission clearly.
Give me boldness to share my faith, wisdom, to plant seeds of truth in a heart that longs to see lives transformed. Teach me to serve with humility and love. Please enable me to start a church planting movement or simply a church or Bible study in our house. Please let me reach my highest potential as a follower and servant of Christ. Use me for your glory and for the conquest of the nations. In Jesus' mighty name, Amen. Yun lamang po para sa araw na ito. Papasalamat po ako sa ating Panginoon sa pagbibigay niya sa akin ng wisdom at knowledge upang mapag-aralan ng maayos ang kanyang mga salita. Papasalamat din po ako kay Pastor Russell Ocampo na siyang ginamit o kinasangkapan ng ating Panginoon upang magbahagi ng salita ng Diyos. Happy Valentine's po sa ating lahat. Maraming salamat po. God bless us all.